Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Now, ngayon po tutuloy natin yung ating series patungkol po sa pananalangin. So, yung series po natin ay 7 Postures of Prayer. Ito po yung postura ng ating puso, ng ating attitude, ng ating spirituality when it comes to prayer. So, pinag-aaralan po natin, praying with faith. Pag nananalangin po tayo, meron talaga tayong pananampalataya, buong-buo yung pagtitiwala natin sa Diyos. Praying with a humble heart. Lumalapit tayo sa Panginoon na may kababaang loob. Praying with thanksgiving. Minsan, lumalapit tayo sa Panginoon, may request tayo. Minsan, kahit walang request, nagpapasalamat lang tayo. That's the content of our prayer. Number 4, praying with expectation. Pag nananalangin po tayo, ina-expect natin na sasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Kasi ang Diyos po ay hindi bingi. Ang Diyos natin ay hindi KJ or killjoy. Ang Diyos natin ay generous. Gusto niya talagang sumagot sa ating mga panalangin. So, praying with expectation. Number 5, praying with conviction. Lahat po ng sinasabi natin sa panalangin talagang tao sa puso, bukal sa kalooban. Yun po talaga yung dalangin natin, dinudulog natin sa Panginoon. Hindi siya just words, babbling, na wala namang kahulugan. Number 6 po, praying with adoration. Ito po yung pananalangin na sinasamba lang natin si Lord. No? Wala tayong ibang gustong sabihin, Lord, thank you. Napaabuti mo, kayo yung Diyos na siyang may likha ng lahat ng langit at ng lupa at walang imposible sa inyo. No, yun yung praying with adoration. Ina-adore lang natin si Lord, no? So, ito po yung pag-aaralan natin. Now, dumako po tayo sa Jeremiah chapter 32, verse 17. Ito po yung umpisa ng panalangin ni Prophet Jeremiah. Sabi niya rito, "As sovereign Lord, you have made the heavens and the earth. By your great power and outstretched arm, nothing is too hard for you." Alam niyo po, pag ganitong klase yung panalangin natin, no? Dumulog tayo sa Panginoon, nagsimula tayo sa acknowledgement na, Lord, you are sovereign. The rest of our prayer, the rest of our concerns, maliliit na lang, no? Kasi inacknowledge na natin na yung Diyos ang malaki sa lahat. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Sa Tagalog po, si Jeremiah ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap para sa iyo. Ganda ng intro ng kanyang panalangin. Now, yung katuruan po natin ngayon, number 1, the prayer of adoration acknowledges God's character. Yung prayer of adoration po, ina-acknowledge natin yung mga characteristics, mga katangian ng Diyos. Kaya sabi po rito sa prayer ni Jeremiah, Sovereign Lord. Ibig sabihin, makapangyarihan sa lahat. Kayo ang may control ng lahat. You have made the heavens and the earth. Kayo ang may likha ng langit at ng lupa. By your great power and outstretched arm, nothing is too hard for you. Wala pong mahirap sa inyo, Panginoon. Napakagandang prayer. Alam niyo po yung background nito, nung Jeremiah 32, ito yung mga panahon na, si Nebuchadnezzar, King of Babylon, pinaligiran yung bayan ng Israel, yung people of God during that time. Kasi yung Israel, during that time, nagre-rebelde sa Diyos. Kaya dinisiplina sila ng Panginoon. Ngayon, ang plano ng Diyos, papalayasin sila sa sarili nilang bayan. Pero during this time, eto si Prophet Jeremiah, inutusan ng Diyos. Jeremiah, bili ka ng lupa doon sa pinsan mo kay Hanamel. At, meron kayong kasulatan. Bibili ka ng lupa sa panahon na iraransak yung isipin mo, gigarahin tayo ng ibang bansa. Talagang uubusin yung natin, no? Sasakupin tayo. Tapos tsaka ka bibili ng lupa, 'di ba? Parang weird 'yon. Dapat hindi mo gagawin 'yon. Dapat tataas ka na, punta ka na sa ibang lugar, invest mo na yung pera mo sa ibang lugar. Pero inutusan siya ng Diyos, sabi niya, bumili ka ng lupa, bumili ka ng property. So, syempre, pagbili niya ron, ang kasunod nun, bagsakan yung presyo lahat. Kasi wala namang bibili ng property kasi gera eh. Pero yung pagbili ng property na yon, it's a sign na ire-restore ng Lord yung bayan ng Israel. So, pinakita kay Jeremiah, bumili ka ng lupa. It's a sign that someday I will restore the people of God, the nation Israel. The prayer of adoration acknowledges God's character. Paano niya in-acknowledge yung character ng Diyos? Na yung pangako ng Diyos na ire-restore yung bayan ng Israel, tutuparin niya. At paano tutuparin ng Diyos yon? May kakayahan ba ang Diyos tuparin yung kanyang mga pangako? Kaya ang ganda nung simula ng prayer niya, Sovereign Lord. Of course, Lord, you can fulfill your promise.
because you are sovereign, ikaw ang may control ng lahat. Nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Kayo ang lumikha ng lahat ng bagay. So nothing is impossible for you. Walang mahirap sa inyo. Kaya po, ang ganda ng prayer na to kasi bagamat sasakupin sila ng Babylon, merong sovereign Lord na may control ng sitwasyon na yun. So, in-acknowledge po ni Jeremiah yung katangian ng Diyos na siya yung makapangyarihan sa lahat at kung ano yung pinangako ng Diyos, kaya niyan tuparin. Number 2 po, the prayer of adoration strengthens our faith in God. Kapag sumasamba tayo sa Panginoon, sinimulan natin yung panalangin natin ng pagpapasalamat sa Panginoon, sinimulan natin yung panalangin natin ng ina-acknowledge natin kung gaano kamakapangyarihan ng Diyos. Halimbawa lang dito, Lord, you have made the heavens and the earth. Tumatawag ka sa Diyos ng may likha ng langit at ng lupa at everything else. So isipin niyo po yun. Kung ang Diyos ang may likha ng lahat, what is impossible for Him? Meron ba imposible sa Diyos kung siya ang lumikha ng langit at ng lupa, ng araw, ng buwan, ng bituin, ng universe? Ibig sabihin, tumatawag ka sa Diyos, yung Diyos na yon, walang imposible sa Kanya. Lahat nagagawa niya, lahat napapangyari niya. And by praying with adoration, or itong prayer of adoration, lumalalim tayo sa pananampalataya natin sa ating Diyos. So the prayer of adoration strengthens our faith. Pinapalakas nitong ating pananampalataya sa tunay na Diyos. And number 3 po, the prayer of adoration gives meaning to our situations. Kapag nananalangin tayo, ina-acknowledge natin si Lord. Siya yung makapangyarihan sa lahat, walang imposible sa Diyos, kontrolado niya lahat ng bagay. Pag yan ang introduction ng prayer mo, yung situation mo, it will suddenly make sense. The prayer of adoration gives meaning to our situations. Bakit po? So sa sitwasyon nila, sasakupin sila ng Babylon eh. Sasakupin sila ni Nebuchadnezzar. Susunugin yung templo nila, papalayasin sila. Parang, how can you make sense of that? Anong kahulugan nito? Nothing. It's just destruction, chaos, huge problem, hardship. Yun lang yun, walang meaning dun eh, kung iisipin mo. Pero kung sinimulan mo yung panalangin mo sa sovereign Lord, Lord, kayo makapangyarihan sa lahat, kontrolado niyo lahat ng bagay. Kaya kahit itong sitwasyon na ito, nasasakupin kami ni Nebuchadnezzar, papalayasin kami sa sariling bayan kasama ito sa inyong plano. Suddenly, everything will make sense. Na hindi ka pala iniwan ng Panginoon, hindi ka pinabayaan ng Panginoon sa problema mo, sa sitwasyon mo. Meron palang Diyos na may plano ng lahat ng ito na gumagabay sa atin along the way. Kung paano sila dinisiplina ng Panginoon, it's just a discipline. Hindi sila inabandona. Hindi sila iniwan. Hindi sila pinabayaan. Dinisiplina sila ng Diyos with the promise that someday they will be restored. Ibig sabihin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, everything will make sense. Pag may problema ka, there's a meaning. May kahulugan yan. Walang aksidente sa Diyos because He is the sovereign Lord. So the prayer of adoration gives meaning to our situations. Nagkakaroon po ng kahulugan yung sitwasyon natin. Whenever we pray, whenever we acknowledge the sovereignty of God, the characteristics of God. Now, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, begin your prayer with adoration. Simulan po natin yung ating mga panalangin sa pagsamba sa Panginoon. Alam niyo po, pagbukas ng bibig natin, mas maganda hindi muna prayer request agad, no? Hindi muna, Lord, kailangan ko ng tulong niyo. Lord, kailangan ko ang dami kong problema. Lord, may problema ako sa relasyon. May problema ako sa anak ko. Lord, mawawala na ako ng trabaho. Lord, ito yung deadline ko, no? Dahil kong deadlines, dahil kong bayarin. Pag inumpisahan natin sa ganun yung panalangin natin, pwede naman, no? Pero, pag inumpisahan natin sa ganun, puro problema nakikita natin. Pero pag inumpisahan natin yung panalangin natin sa adoration, we're adoring God. Ina-acknowledge natin, nire-recognize natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos, yung mayamang biyaya ng Diyos, yung Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating pangailangan, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at ng lupa, yung Diyos na may likha ng mga universe. Ina-acknowledge natin, Lord, you are the creator of all things. Kapag inumpisa natin sa ganun yung panalangin natin, ganun yung introduction natin, makikita natin,
yung mga bills pala natin, mga problema natin, maliliit lang pala. Yung problema natin sa relasyon, may sakit ako, may sakit yung mahal ko sa buhay, dumaranas ako ng maraming problema, financial problems. Lahat pala nun, napakaliit na lang. Lumiliit. Bakit po? Si Lord na ma-magnify. Lumalaki sa paningin natin si Lord. Kasi nakikita natin yung mga katangian ng Diyos. Tapos yung mga problema natin, napakaliliit lang pala. At kayang-kayang resolbahin ng Diyos in just one snap. So, begin your prayer with adoration. Number 2 po, believe in God's revelation of Himself. Panampalatayahan po natin ang revelasyon o kapahayagan ng Diyos patungkol sa Kanyang sarili. Alam niyo po yung Biblia po na kadalasan inaalikabok sa bahay natin, no? Buksan po natin yan, basahin po natin. Kasi po pag binasa natin yung Biblia, dyan mo makikita yung revelation ng Diyos, yung kapahayagan ng Diyos patungkol sa Kanyang sarili. At every time na may pinapahayag ang Diyos sa Kanyang sarili, yun po yung nagiging basihan at pundasyon ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya po natin, ang pundasyon po niyan, nakaangkla, nakakapit sa katangian ng Diyos. Sino ba si Lord sa buhay natin? So, whenever we read the Bible, makikita natin agad dyan paano pinapahayag ng Diyos yung Kanyang sarili. At yun yung pinapanampalatayahan natin. We believe in everything God says about Himself. Believe in God's revelation of Himself. At habang nakikilala mo si Lord, mas tumitibay ka sa pananampalataya. At habang nakikilala mo si Lord, habang binabasa banal na kasulatan, mas nadidiscover mo sino si Lord, mas tumitibay ang iyong pananampalataya. Mas tumatatag yung pagiging Kristiyano mo. So, believe in God's revelation of Himself. And number 3 po, build your life on God's wisdom and sovereignty. Itayo mo yung iyong buhay, hindi sa pundasyon ng asawa mo at nagtatrabaho sa pamilya. Hindi sa pundasyon ng karir mo. Hindi sa mga bagay na nakikita natin sa ating paligid. Hindi sa mga accomplishment natin. Itindig natin yung ating buhay sa sovereignty and wisdom of God. Yan po yung pundasyon natin Na sa lahat ng nangyayari sa atin, lahat ng sitwasyon natin, hindi tao yung kakapitan natin, ang kakapitan natin yung Diyos. At kung dumaranas man tayo ng kagaya ng sitwasyon nila Jeremiah, yung sasakupin sila ng Babylon, papalayasin sila sa sarili na susunugin yung templo nila at maraming mamamatay during that time. Kung ikaw wala ang pananampalataya sa Diyos at dumanas ka ng gano'n, wala, magbabackslide ka na lang. Pero kapag ikaw nananampalataya ka sa Diyos, you believe in God's wisdom. Na dinadanas ng Israel yun because of the wisdom of God. Because of the sovereign control of God, ang Diyos yung may control ng lahat ng bagay. So when you build your life on God's sovereignty and wisdom, lahat ng nakikita mong paghihirap at pagdurusa sa iyong buhay at sa iyong paligid, it will make sense. Makikita mo na may purpose si Lord. Makikita mo na may layunin si Lord. And in the end, makikita mo may restoration pala si Lord. Kasi po sila, nagrebelde sila sa Diyos kaya dadanas sila ng ganun. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi niya inabandona totally yung kanyang bayan. So ganun rin po sa atin, minsan dadanas tayo ng disiplina ng Panginoon. At sa mga pagkakataon na dumadanas tayo ng disiplina or dumadanas tayo ng mga pagsubok sa buhay, ang pananampalataya natin, tinutuon natin sa wisdom ng Diyos at sovereignty, kapangyarihan ng Diyos. He is in control. Ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay at dapat nating tanggapin ang mga nangyayari sa buhay natin. Na may buong-buo yung pananampalataya sa ating Diyos. So, build your life on God's wisdom and sovereignty. Now, para po sa ating discussion, how does starting your prayer with adoration help strengthen your faith in God? Paano sa pamamagitan ng panalangin na, pagsamba, ito ay nagpapalakas sa ating pananampalataya sa Diyos. So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Heavenly Father, I come before you in awe of who you are. You are holy, loving, and unchanging. I adore you for your wisdom and sovereignty over all things.
Strengthen my faith as I reflect on your character, knowing that you never fail and your plans are always perfect. Teach me to trust you in every situation, believing in your good purposes even when life feels uncertain. Help me to start my prayers with adoration, focusing on you instead of my worries. Build my life on your wisdom and love. May my heart always find rest in you. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na kasama natin dito sa ating daily devotions. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.